Clarissa naman, hindi mo pinaalala sa akin na may board meeting pala ako. Naiinis na bulyaw ni Christian Mendez, isang 28 taong bilyonaryo na may-ari ng iba't ibang mall sa bansa. Matangkad siya, mestizo at makisig. Pinalakas pa ng kanyang makapal na kilay ang kanyang sex appeal. Sir Christian naman, halos oras-oras kong pinapaalala sa iyo yung meeting na yan. Last week pa, oo ko lang po ng oo. Depensa ni Clarissa Tatlong Hari, ang 28 taong gulang na sekretary ni Christian. Matangkad ito, maputi at balingkinitan. Ngunit itinatago ng kanyang makapal na salamin, makapal na kulot na buhok, at balot na pananamit ang angkin niyang kagandahan. Mag-iisang taon na siyang nagtatrabaho kay Christian, pero para pa rin silang aso at pusa. Bilisan mo nga dyan, Clarissa. Ba't ba kasi parang lagi kang suman kong manamit? Halos hindi ka na makalakad dyan sa sobrang haba ng palda mo. Parang araw-araw ka nasa kumbento. Puna ni Christian sa kanyang sekretarya. Dito ako komportable, sir eh. Lagi mo na lang pinupuna ang suot ko. Kaya sumanang at mukhang suman. Reklamo ni Clarissa sa boss niya. Wala ka man lang bang kolorete sa mukha? Ang putla-putla mo. Laging iniisip ng mga kamiting ko na may sakit ang sekretarya ko. Sabi ni Christian. Ang dami mo namang reklamo, Sir Christian. Sinabi ko naman sa'yo, kung ayaw mo na sa akin, di isasanti mo na ako. Angal ni Clarissa na matagal nang napipikon sa boss niya. Tumigil sa paglalakad si Christian at humarap kay Clarissa. Alam mo, matagal ko na rin namang naiisip yan eh. Kaso sa tuwing kumukuha ako ng sexy at magandang sekretarya, hindi tumatagal sa akin. Sumimangot naman si Clarissa. Paano naman makakatagal sa'yo, sir? Lagi mong sinusyota. Akala nila magiging future Mrs. Mendez na sila. Yun pala, isasama mo lang sa mga koleksyon mo. Exactly. Kaya nga ikaw ang kinuha kong sekretarya. Kasi kahit ikulong pa tayo sa opisina buong araw, hindi ako maa-attract sa'yo. Sabi ni Christian. Huwag ka mag-alala, sir. The feeling is very mutual. Naiinis na sagot ni Clarissa. Pagkatapos ng board meeting, bumalik si Clarissa sa mesa niya. Agad namang napansin ng kanyang kaibigan ni si Patricia Reyes ang pagka-bad trip nito. Oh, ba't humahaba na naman yung uso mo, Clarissa? Nag-away na naman ba kayo ng boss mo? Tanong ni Patricia. Ano pa nga ba, Pat? Lagi naman kami nagbabardagulan nun sa tuwing magkasama kami eh. Kung hindi lang ako alipin ng salapi, nilayasan ko na yung si Sir Christian. Dalaga pa ako, pero pakiramdam ko tumatanda ako pagkasama ko siya eh. Reklamo ni Clarissa sa kaibigan. Kung hindi ko nga alam na sekretarya ka niya, iisipin ko na mag-asawa ko yung dalawa. Buti hindi kanya pinapagalitan sa tuwing sinasagot-sagot mo siya. Tanong naman ni Pat. Nako, nung bago pa lang ako bilang sekretarya niya, hindi ko siya sinasagot. Pero nung nawala na ako ng pakialam, sinasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Nasanay na rin siya sa ugali ko. Minsan kailangan mo rin siyang pagsabihan para tumino eh. Tsaka, lahat kasi ng pinapagawa niya, nagagawa ko naman. Paliwanag ni Clarissa habang inaayos ang mga papel na papipirmahan sa boss niya. Pero in fairness napakagwapo niyang si Sir Christian. Halos lahat ng babae rito sa opisina natin naglalaway sa kanya. Kahit nga walang ligo, mukhang fresh pa rin. Buti, hindi ka nagkakagusto sa kanya, girl. Kansyaw ni Patricia. Oo, gwapo talaga yon. Hindi ako kukontra. Pero dahil alam ko kung gaano siya kababaero, nako, hindi ko siya magugustuhan. Mantakin mo nung Valentine's Day, inutusan ako magpadala ng bulaklak sa 10 babae. Minsan, nagpapabook siya sa mga hotel. Iba-ibang kasama, girl. Wala siyang ibang inatupag, kundi ang mambabae. Kwento ni Clarissa. Masisisi mo ba siya, girl? Bilyonaryo na siya tapos gwapo pa. Talagang hahabulin siya ng mga babae.
Sabi ni Patricia habang humihigop ng mainit na kape. Naku, sana makahanap siya ng katapat niya para naman tumino. Sambit ni Clarissa. Napaisip naman si Patricia. Pero ang tanong, may babae kayang kayang tiisin ang charm ng isang Christian Mendez? Napatingin na lamang si Clarissa kay Patricia. Hindi alam kung anong isasagot sa kaibigan. Dahil sa magkabila ang meetings ng kanyang boss, halos lupay-pay na nang makauwi si Clarissa sa bahay nila. Naabutan niya ang kanyang kakambal na si Elise na isang car show model. Magkaiba sila ni Clarissa. Kung siya ay maihahalin tulad sa suman, ang kapatid naman niya ay parang lumpiang hubad. Oh, Elise, bakit hindi ka pa nakabihis? Diba at may trabaho ka ngayon? Tanong ni Clarissa sa kapatid na nakahiga sa kanyang kama at nakabalot ng kumot. Kla, tinatrangkaso ako. Pwede bang ikaw munang pumalit sa akin kahit ngayong gabi lang? Masisiri ako dun sa kausap ko kung walang magka-car show model sa event ngayong gabi. Magpanggap ka lang na ako ay ikaw. Diba? Yun naman ang madalas na ginagawa natin nung mga bata pa tayo. Pakiusap ni Elise habang inuubo pa. Kumunot naman ang noo ni Clarissa. Ano bang sasakyan ang ibebenta ko? Karosa ng patay? Tingnan mo naman ako, walang kabuhay-buhay. Naayusan lang kita. Tatayo ka lang naman dun eh. Wala nang ibang gagawin. Please ate, kahit ngayon lang. Malaki ang bayad dun since malaking event yun eh. Sabi ni Elise. Napaisip naman si Clarissa. Nagpantig ang tenga niya nang marinig na malaki pala ang bayad. Magkano bang bayad nila? Nasa 3,000 rin ang isang gabi. Sagot ni Elise. 3,000? Isang gabi lang yun? Halos sahod ko na yun ang ilang araw ah. Sige, game ako. Sabi ni Clarissa. Kinocompute niya na sa isip niya ang mga ipapambayad sa bills nang may maalala siya. Kaso, teka Elise, baka may makilala sa akin sa trabaho. Nakalagay pa naman dun sa kontrata ko sa kumpanya namin ah. Bawal lang mag-part-time dahil sa conflict of interest. Naku, madali lang ang solusyon dyan. Make-up! Sabi ni Elise na tila na wala ng lagnat. Pagdating sa larangan ng make-up, hinahangaan siya ni Clarissa. Dahil sa galing ni Elise, may mga pagkakataon na pati mga models sa kanya rin nagpapa-make-up. O sige, papayag na ako. Sabi ni Clarissa. Ipinagbihis siya ni Elise ng damit na susuotin niya sa car show event. Sinuot niya ang pulang two-piece outfit, isang sleeveless crop top at maikling palda. Nagsuot din siya ng itim na high heels at pink na wig. Ano bang ibebenta ko? Sasakyan o yung katawan ko? Baka kabagi naman ako rito sa crop top na to. Reklamo ni Clarissa habang hinihila pababa ang maikling palda. Bagay kaya sa'yo, Clarissa. Make-up na lang ang kulang. Sabi ni Elise habang kinukuha ang kanyang make-up kit. Nilagyan niya ng kung ano-anong anik-anik ang mukha ni Clarissa. Kasama na ang contour at false eyelashes. Pagtingin ni Clarissa sa salamin, nagulat siya sa kanyang nakita. Ako ba talaga to, Elise? Kamukha ko na si Jeneline Mercado nito. Bulalas ng dalaga. O diba? Sino pang makakapagsabi na ikaw ang manang na si Clarissa? Pumunta ka na dun sa event. Magpapahinga na ako. Nahiga muli si Elise sa kama niya at natulog. Samantala, paglabas pa lang ni Clarissa sa bahay nila, maraming mga mata na ang nakatingin sa kanya. Halos magkanda tisod-tisod pa siya papunta sa abangan ng sasakyan dahil sa taas ng heels niya. Nang makarating siya sa event, agad niyang pinuntahan ng agent ni Elise na si Karen. Oh, Elise, dito ka na pala. Sambit ni Karen. Opo, madam. Ano po bang gagawin?
Tanong ni Clarissa habang hinahatak ang miniskirt niya. May inabot na brochure si Karen kay Clarissa. Tumayo ka na doon sa tabi ng sasakyan. Tapos ipamigay mo tong brochure sa mga potential buyers. Ikaw naman, ang tagal mo na tong ginagawa tapos nagtatanong ka pa? Sinunod naman ni Clarissa ang inutos sa kanya ni Karen. Tumayo siya sa tabi ng sasakyan at may iilang mga lalaki ang nagtanong sa kanya patungkol sa features ng sasakyan. Dahil hindi naman siya maalam dito, sinasabi niya lang, maganda to at matibay. Maya-maya, may isang pamilyar na lalaki ang lumapit sa kanya. Si Christian, ang bilyonaryong boss niya. Tinakpan niya ang mukha niya ng brochure. Anong ginagawa ng buwisit na yan dito? Bulong ni Clarissa sa sarili. Aalis sana siya pero nasa harap niya na si Christian. Hi miss. Bati ni Christian. Pwedeng makahingi ako ng brochure? Inabot ni Clarissa ang isang pirasong brochure sa kanyang muka, habang nakatikip naman ang iba sa muka niya. Dahil na intriga, sinilip-silip ni Christian ang muka niya. Clarissa, ikaw ba yan? Inalis ni Clarissa ang brochure sa muka at humakbang papalayo kay Christian. Ha? Hindi ako si Clarissa, sir. Ako ang kakambal niya, si Elise. May kakambal pala si Clarissa? Halos 1 taon na kami magkakilala pero wala siyang nabanggit sa akin na meron siyang kakambal. Nagtatakang sambit ni Christian. Ha? Hindi naman makwento yung kakambal kong yon. Lalo na kung patungkol sa personal niyang buhay. Palusot ni Clarissa. Sigurado bang hindi talaga ikaw ang manang ng sekretarya kong si Clarissa? Ani ni Christian. Mapapasuot mo ba ang kakambal kong ganito na si Clarissa? Masahol pa yun sa turon kong manamit. Balot na balot. Sagot ni Clarissa na pinagpapawisan na dahil sa kaba. Sabagay, may punto ka. Anyway, I'm Christian Mendez, owner of Prime Heaven Malls. Boss ako ng kakambal mo. Pagpapakilala ni Christian sa babaeng akala niya ay kakambal ni Clarissa. Pinilit namang ngumiti ni Clarissa. Nice meeting you, sir. Sasabihin ko kay Clarissa na nagkita tayo rito sa event. Alam ko na sayang ko ang oras mo sa trabaho. Ito yung credit card ko. I'll buy this car. Sabi ni Christian na halatang nagpapa-impress sa dalaga. Sige, ipaprocess ko lang tong sasakyan na binili mo. Sabi ni Clarissa na nagmamadali. Biglang hinawakan ni Christian ang braso niya. Elise, pwede ba kitang maimbitahan mag-dinner? I want to know more about you. Nagulat naman si Clarissa. Ha? Bago lang kita nakilala, sir. Bakit naman ako sasama sa'yo? Malay ko ba kung saan mo ko dalhin, di ba? Ipapaproseso ko na lang itong sasakyan. Salamat sa pagbili. Pwede naman tayo mag-meet some other time para magkakilala pa tayo lalo. Anyway, saan ba kita pwedeng makita ulit? Tanong ni Christian. Magkikita naman tayo bukas sa... Muntik nang madulas si Clarissa at mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Mabuti na lamang at nakagat niya ang dila niya. Kumunot ang noo ni Christian. Saan tayo magkikita bukas, Elise? Bukas. Kung pagtagpuin ang landas natin ang tadhana, di ba? Palusot ni Clarissa. Napangiti naman si Christian. Pero hindi ako naniniwala sa tadhana, Elise. Pag gusto ko, gumagawa talaga ako ng paraan. Kanya-kanyang paniniwala yan, Mr. Mendez. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa pagbili ng sasakyan, ha? Sabi ni Clarissa, sabay alis. Napangisi na lang si Christian. Mapapasakin ka rin. Kinabukasan, hirap na hirap maglakad si Clarissa patungo sa mesa niya dahil napaltusan siya sa sinuot na heels noong gabi. Ang hirap-hirap pala ng trabaho ni Elise.
Akala ko, tatayo lang tapos okay na. Oh, girl, paika-ika ka dyan. Anong nangyari sa'yo? Puna ni Patricia sa kaibigan niya. Nag-car show girl kasi ako kagabi. Bulong ni Clarissa. Ano? Car show girl? Sigaw ni Patricia. Napatingin sa kanilang dalawa ang mga office mates nila. Ano ba, Patricia? Binulong ko na nga, sinigaw mo pa. Umupo ka nga muna rito. Utos ni Clarissa. Umupo naman si Patricia sa tabi ng kanyang kaibigan para marinig ang paliwanag nito. Mukha ka ngang si Lola Basyang dyan sa suot mo tapos sasabihin mo sa akin na nag-car show girl ka kagabi? Kahit sino naman magugulat, no? Sabi ni Patricia na medyo binabaan ang boses upang hindi sila marinig ng iba nilang mga katrabaho. Pakinggan mo munang paliwanag ko, girl. Ikalma mo, okay? Nagkasakit yung kakambal kong sa Elise. Pinakiusapan niya ako na magpanggap na siya. Tsaka medyo malaki rin ang bayad eh. Kwento ni Clarissa. Ikaw talaga, Clarissa? Mukha kang pera. Anong itsura mo kagabi? Mukha ka sigurong manang. Sabi ni Patricia habang ini-imagine ang mukha ng kaibigan niya sa event. Kinuha ni Clarissa ang cellphone niya at ipinakita ang kanyang litrato sa kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata ni Patricia. OMG! Ikaw ba to, girl? Mukha kang model. Napakaganda mo. Bulalas ni Patricia. Magaling lang talagang mag-makeup si Elise. Alam mo ba, nakita ko pa si Sir Christian kagabi. Chika ng sekretarya. Talaga? Oh, anong sabi niya? Ang dating inaasar niya na manang, chicks na. Sabi ni Patricia. Ayun na nga, nagpakilala ako bilang yung kakambal ko. Buti na lang naniwala. At alam mo kung anong ginawa ng loko? Niyaya pa ako mag-dinner. O diba, wala pa kaming 5 minutong nag-uusap, may pa-dinner agad ang buang. Anong akala niya sa mga babae? Sasama na lang ng ganon-ganon? Tumawa naman si Patricia. Naku, kung ako yun, mapapa-dinner talaga ako kasama ni Sir Christian. Kaso malas niya. Hindi niya alam na ang pinopormahan niya, yung supladang sekretaryo niya pala na alam lahat ng baho niya. Lalo lang naging malinaw na red flag talaga yung si Sir Christian. O siya, magtrabaho na tayo. Inayos ni Clarissa ang mga papel sa mesa niya. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok siya sa opisina ni Christian. Napansin niya na nakangiti ito habang pumipirma ng mga dokumento. Aba, Sir Christian, mukhang masaya ka. Dahil dyan, heto pang mga dokumento na kailangan mong pirmahan. Sabi ni Clarissa habang nilalapag ang makapal na mga papeles sa mesa ng boss niya. May nakilala kasi akong babae kagabi. Sabi ni Christian, hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi niya. Bumuntong hininga si Clarissa. Siyempre, babae lang naman na makakapagpasaya sa'yo ng ganyan. Yung beauty queen ba na nililigawan mo? Sinagot ka na niya? Napatingin naman si Christian kay Clarissa. Ha? Hindi ko ba nakuwento sa'yo? Break na kami noon, nung nakaraang linggo pa. Ha? Parang nakaraang linggo nililigawan mo pa lang tapos ngayon, break na agad? Mas matagal pang tinagal ng mga papeles na to sa mesa mo kesa sa love life mo, sir. Sambit naman ni Clarissa. Ngumisi naman si Christian. Kailan ba ako tumagal sa isang relasyon, Clarissa? Ayoko ng commitment. Gusto ko yung tikim-tikim lang. Sumimangot naman si Clarissa. Wow, anong tingin mo sa mga babae? Ulam? Babalik nga tayo. Kung hindi yung beauty queen na nagpapangiti sa'yo ng ganyan, sino pala? Yung car show girl kagabi na nakilala ko sa event. Yung kakambal mo na si Elise. Sagot ni Christian. Sa gulat ni Clarissa, nahulog niya ang mga papeles na hawak-hawak niya.
Santissima! Akala mo, may itatago mo sa akin na may kakambal kang chicks? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Christian habang inaalala ang car show girl na nakilala niya. Required ba sa trabaho ko na ikwento sa'yo yung talambuhay ko? Tsaka sir, tigil-tigilan mo yung kakambal ko na yon. Walang interes yun sa mga lalaki, lalo na sa mga babaero. Sagot ni Clarissa na medyo nababalisa. Wala naman akong balak paglaruan siya. Takot ko lang sa'yo, di ba? Sabi ni Christian na sinusubukang kunin ang tiwala ng sekretarya. Hay, basta sir. Huwag mo nang idagdag sa mga koleksyon mong kakambal ko. Marami pang ibang mga babae dyan. Sila na lang. Sabi ni Clarissa. Ngumisi naman si Christian. Baka naman nagsiselos ka lang, Clarissa. Tumaas ang kilay ni Clarissa dahil sa narinig. Wow, ako magsiselos? Hindi no, ayoko lang madamay ang kapatid ko sa mga kalokohan mo. Makaalis na nga. Tumalikod si Clarissa at lumakad papalayo. Hoy Clarissa, biro lang yun. Natatawang sambit ni Christian. Napakapikunin talaga ng sekretarya kong yun. Bumalik naman si Clarissa sa mesa niya na mainit ang ulo. Akala mo naman talaga magkakagusto ko sa kanya. Pipiliin ko pang syotain si Mang Carding na janitor kesa sa kanya na CEO pero ubod ng yabang. Huy, anong binubulong-bulong mo dyan, Clarissa? Para kang sinasapian ng masamang espiritu eh. Puna ni Patricia. Naku Pat, gusto niyang ligawan sa Elise. Sumbong ni Clarissa sa kaibigan. Tumawa naman si Pat. Hindi niya alam na ikaw pala yung car show girl kagabi. In short, ikaw ang gusto niyang ligawan, hindi ang totoong si Elise. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Basta isa lang ang malinaw. Hindi dapat magtagpo ang landas nila. Sabi ni Clarissa, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Bakit naman? Papatulan ba ni Elise si Sir Christian? Pagtataka ni Patricia. Tumingin si Clarissa kay Patricia. Nililihim ko talaga kay Sir Christian na may kakambal ako. Dahil yung kakambal ko, patay na patay sa kanya. Simula nung nakita ni Elise si Sir Christian sa billboard last year, nagkagusto siya sa babaerong boss natin. Ilang beses niya na akong kinukulit na papuntahin ko raw siya rito sa opisina natin para kahit papaano masulyapan niya man lang si Sir Christian. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na babaero yung boss natin. Ang sinasabi niya lang, hindi pa raw kasi natatagpuan yung tamang babae kaya ganun. Napabuntong hininga si Patricia. Malaking problema nga yan, girl. Anong gagawin mo? Napaisip si Clarissa. Ipagdadasal ko na hindi mag-cruise ang landas nila. At kung mag-cruise man, gagawin ko ang lahat para hindi maisama ni Sir Christian sa koleksyon niya. Marupok pa naman yung kapatid ko na yon. Pag-uwi ni Clarissa sa bahay nila, naabutan niya si Elise na nagbibihis para sa car event na pupuntahan ito. Nag-alala naman siya dahil baka tuluyan ang magkita sina Elise at Christian. Elise, saan ang event mo ngayon? Doon pa rin ba sa kagabi? Tanong ni Clarissa. Hindi na, Kla. Sa ibang mall naman ngayon. Bakit parang interesado ka? Na-enjoy mo bang maging car show girl? Tanong ni Elise sa kapatid habang nag-a-apply ng lipstick. Hindi no, gusto ko lang malaman. Sabi ni Clarissa na medyo napanatag ang loob. Samantala, naging masigasig naman si Christian sa paghahanap kung saan ang mga susunod na car show events para matuntun lang si Elise. Pagsapit ng gabi, nakita niya ito na nakatayo at masayang nakikipag-usap sa mga taong nasa paligid niya. Hi Elise, buti na lang nakita kita rito. Masayang pagbati ni Christian sa dalaga. Christian? Christian Mendez? Ikaw ba talaga yan? Hindi makapaniwala si Elise na ang lalaking matagal niya na ang pinapangarap
ay nasa harap niya na. Nagtaka naman si Christian sa naging reaksyon ni Elise. We met last night. Nakalimutan mo na ba? Naalala naman ni Elise na si Clarissa ang pumalit sa kanyang car show girl noong nakaraang gabi. Oo. Naaalala ko na. Oo nga pala. Anyway, bakit ka pala nandito? Titingin ka ba ng kotse? May bagong labas na model kami. Ngumiti si Christian. Hanggang anong oras ka pala dito? Hanggang 10 ng gabi. Pero kung mabili tong sasakyan, edi mas maaga akong makakauwi. Sagot naman ni Elise. Pag binili ko ba tong kotse, sasama ka na sa akin mag-dinner? Tanong ng bilyonaryo. Namula ang mukha ni Elise at hindi maitago ang kilig sa mukha niya. Kahit hindi mo nabilhin, sasama ako sa iyo sa dinner. Nagtaka si Christian sa reaksyon ng car show girl. Noong nakaraang gabi, halos ipagtulakan siya palayo nito. Pero ngayon, isang yaya niya lang palang mag-dinner, pumayag na agad. Akala niya ay mahihirapan siyang suyuin si Elise. Ngunit napagtanto niya na, tulad din ito ng mga babaeng nakakadate niya. But I want to be with you now. Ito ang card ko, Elise. I'll buy that car. Nagulat si Elise dahil sa ginawa ng lalaki para lang makasama siya ng isang gabi sa dinner. Wala pang kahit sinong boyfriend o manliligaw ang nakagawa nito para sa kanya. Kaya naman, kilig na kilig siya. Nang maiproseso ang pagbili ni Christian ng sasakyan, umalis agad sila sa mall at nag-dinner sa mamahaling restaurant. Tinitigan naman ni Christian sa Elise. Kamukhang kamukha si Clarissa. Kung hindi ko alam na may kambal siya, ang iisipin ko, siya ang kasama ko ngayon. Napangiti naman si Elise. Since identical twins kami ni Clarissa, mahirap talagang malaman ang pinagkaiba naming dalawa. Pero si Clarissa merong balat sa batok. Ako naman wala. Yun yung palatandaan ng magulang namin para malaman kung sino si Clarissa at sino si Elise. Hindi kasi talaga makwento si Clarissa lalo na sa personal niyang buhay. Puros trabaho lang ang bukang bibig niya. Ngayon ko nga lang nalaman na meron pala siyang kambal. Pangiintriga ni Christian. Napakamot naman ang ulo si Elise. Hay, ganun talaga si Cla. Opposite kasi talaga kami. Lumaki siyang introvert, samantalang ako naman, the extrovert. Hindi talaga siya makwento, lalo na patungkol sa buhay niya. Ewan ko ba rin sa kapatid kong yon? Meron talagang mga ganun tao. Saan palang parents niyo, Elise? Kasama niyo ba sila sa bahay ninyo? Sabi ni Christian habang hinihiwa ang steak na nasa harap niya. Ang nanay namin matagal nang wala, habang ang tatay naman namin sumakabilang bahay na. Dalawa na lang kami na magkasama ni Clarissa sa buhay. Hindi rin naman kasi kami malapit sa mga kamag-anak namin eh. Sinimula na ring uminom ni Elise ng red wine. Napatingin naman si Christian sa dalaga. Sumakabilang bahay? You mean, may ibang pamilya na? Tumango si Elise. Ganun na nga. Bata pa lang kami ni Clarissa nung iwan niya kami. Sa pagkakaalala ko, 10 years old pa lang kami. Si mama yung bumuhay sa amin, kaya naman nung nawala siya, sobrang hirap ng sitwasyon namin ni Clarissa. Nung nasa kolehiyo kami, namatay naman si mama dahil sa cancer. Kinumbinsi ko si Clarissa na humingi kami ng tulong sa tatay namin. Pero ma-pride talaga yung babaeng yun. Kung ano-anong pinasok niyang trabaho, nakapagtapos lang kami. Although magkambal kami, siya ang ate sa aming dalawa. Napangiti si Christian. Kahit suplada yung kambal mo, hindi ko siya magawang alisin sa trabaho. Very reliable kasi siya eh. Kahit anong inuutos ko, nagagawa niya agad. Kaya siguro hindi siya nagbo-boyfriend, no? Baka masyadong tutok sa career. May ikikwento ako sa iyo, Christian. Pero wag mong sabihin kay Clarissa, ah. Ani ni Elise. Nagtaka si Christian. Ano naman yun? Nagka-boyfriend kasi yung si Clarissa dati. Dahil sa pagiging manang niya at suplada.
Pinagpustahan siya ng mga kaklase niya nung college kami. Pinaligawan siya sa isang college student. Robert ang pangalan. Nalaman niya na may girlfriend pala yung si Robert. Nabaliw kasi doon si Clarissa eh. Kaya nung nalaman niya yung totoo, sinumpa niya talaga na hindi na siya magbo-boyfriend. Kwento ni Elise. Kaya palang init na ng ulo niya sa akin ever since. Bulong ni Christian. Ano, Christian? May sinasabi ka ba? Pagtataka ni Elise. Ngumiti lang si Christian. Wala naman. Sige na, kumain ka na para maihatid na kita sa inyo. Baka nag-aalala na si Clarissa sa'yo. Pagtapos mag-dinner ni na Christian at Elise, inahatid niya ang dalaga sa bahay nito. Kailan kita pwedeng makita ulit, Elise? Tanong ni Christian habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Meron akong gig sa mall sa Batangas bukas. Puntahan mo ako doon. Sagot ni Elise. Sige, I'll see you there. Hahalikan sana ni Christian si Elise dahil ito ang madalas na ginagawa niya kapag may kadate siyang babae. Ngunit naalala niya si Clarissa. Kaya napatigil siya. Okay, thank you sa dinner, Christian. Bye! Bumaba si Elise ng sasakyan at parang lumalakad sa ulap habang patungo sa bahay nila. Pagpasok niya, nakita niya si Clarissa na kumakain ng noodles at nanonood ng paborito nitong K-drama. Pinost ni Clarissa ang palabas nang makita ang kakambal niya. May narinig akong kotse. Sino naghatid sa'yo? Kaibigan mo ba? O baka naman yung matanda mong manliligaw. Nako, binabalaan na kita, Elise. Si Christian! Si Christian Mendez! Bulalas ni Elise. Halos mabilauka naman si Clarissa dahil sa narinig niya. Ano? Paanong? Nag-cross arms si Elise at tiningnan ng masama si Clarissa. Hindi mo sinabi sa akin na nagkita pala kayo kagabi sa mall habang nagpapanggap ka na ako. Naku, buti na lang at pinagtagpo ulit kami ng tadhana. Anong pinagtagpo ng tadhana? Talagang sinadyano na hanapin ka. Bulyaw ni Clarissa. Mas lalo namang kinilig si Elise sa narinig. Talaga, Kla? Hinanap niya talaga ako? Ibig sabihin nun, gusto niya rin ako? Sigaw ni Elise na halos mapalundag dahil sa sobrang saya. Oo, gustong maisama sa mga babaeng pinaiyak niya. Tumigil ka na nga, Elise. Certified playboy si Sir Christian. Paglalaruan ka lang nun. Sermon ni Clarissa sa kapatid. Nag-dinner kami at tingin ko mabait naman siya. Kailangan niya lang ng babae magpapatino sa kanya. At ako yun, Clarissa. Sabi ni Elise na punong-puno ng confidence. Binabalaan na kita, Elise. Hindi mo kilala si Sir Christian. Ang babae para sa kanya, parang damit lang. Mabilis palitan. Pag nakuha niyang gusto niya sa'yo, iiwan ka rin niya tulad ng ginawa niya sa ibang mga naging babae niya. Babala ni Clarissa. Please don't act na parang ate kita, Kla. Kaedad lang kita, no? I know what I'm doing. Kaya wag mo kong pakialaman. Kung okay lang sa'yo maging matandang dalaga. Pwes ako, hindi. Nangangarap din ako na makatagpo ng lalaki na magmamahal sa akin. At si Christian yun. Galit na sigaw ni Elise. Pumasok siya sa kanyang kwarto at padabog na isinara ang pinto. Kinabukasan, pagpasok ni Clarissa sa opisina, napansin ni Patricia ang pagkabalisa nito. Oh, girl, anong problema mo? Parang kanina ka pa hindi mapalagay ah. 2 oras ka pa lang dito sa opisina. 4 na baso na ng kape ang naubos mo. Akong ninenervyos sa'yo eh. Sabi ni Patricia. Napainom na naman si Clarissa ng kape. Nangyari ng kinatatakutan kong mangyari. Nagtagpo ng landas na Sir Christian at Elise. Nag-date na nga sila kagabi, girl. Ang kambal ko, baliw na baliw sa kanya. Naku, problema nga yan, Clarissa. Sabi ni Patricia. Kahit maputol ang litid ko kakasermon sa 2 yon,
Siguradong hindi sila papapigil. Kilala ko silang dalawa. Parehas na matigas sa mga ulo nila. Ano ko yung gagawin ko, Pat, para hindi tuluyang mahulog ang loob ni Elise kay Sir Christian? Tanong ni Clarissa sa kaibigan. Para namang may ilaw na kumislap sa mga mata ni Patricia nang makapag-isip siya ng bright idea. Alam ko na! Magpanggap ka na ikaw ulit sa Elise. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Clarissa. Bago pa sila magkita, unahan mo na. Magpanggap ka na ikaw sa Elise at gumawa ka ng mga bagay na makakapag-turn off kay Sir Christian para lumayo ang loob niya sa kambal mo. Oo, si Elise hindi mo talaga mapipigilan yan dahil matagal na siyang may gusto sa boss natin. Pero si Sir Christian, madali lang siyang ma-turn off. Kaya nga papalit-palit lang na babae eh. Sabi ni Patricia sa kaibigan. Tama ka, girl. Napakagaling ng ideya mong yan. Magpapanggap akong Elise. Ang kailangan ko lang gawin sa ngayon, alamin kung saan sila magkikita. Tamang-tama. Nasira yung phone ni Elise kaya wala rin siyang ibang paraan para makontak si Sir Christian. Sigurado ako, manghihiram yun ng cellphone sa akin. Malalaman ko ang mga lakad nila. Excited na sabi ni Clarissa. Kumuha naman si Clarissa ng papel at nagsimulang magsulat. Oh, anong sinusulat mo dyan? Tanong ni Patricia. Sinusulat ko yung mga ayaw ni Sir Christian. Ang natatandaan ko, ayaw niya sa jologs, ayaw niya sa paiba-iba ng mood, ayaw niya sa iyakin, at ayaw niya sa mukhang pera. Pag ipinakita ko sa kanya na ganito si Elise, sigurado ako, siya mismo ang lalayo. Sabi ni Clarissa. In short, ayaw niyang katulad mo. Lahat ng traits na yan nasa iyo eh. Hindi mo na pala kailangan pa ng effort, girl. Magpapakatotoo ka lang, lalayuan ni Sir Christian sa Elise. Bulalas ni Patricia. Kumunot naman ang noo ni Clarissa. Kailan ba ako naging iyakin, girl? Hindi ako iyakin, oh. Huwag ako, Clarissa. Nauubos ng tissue ko rito sa mesa. Kakakuha mo sa tuwing nanonood ka ng K-drama kapag lunch break natin. Sermon ni Patricia sa kaibigan. Nakakaiyak naman talaga eh. Panoorin mo yung Sound of My Heart. Nakakaiyak yun, girl. Ani ni Clarissa. Hoy, babaita ka. Ako nag-recommend sa'yo nun. Comedy yun, girl. Ikaw lang ang nakita ko na umiiyak sa palabas na yun. Napaka-hopeless romantic mo talaga. Siya nga pala, alam mo na ba kung saan magkikita sina Sir Christian at Elise mamayang gabi? Napaisip naman si Clarissa. Biyernes ngayon, di ba? Ang sabi sa akin ni Elise nung nakaraan, meron daw siyang car show event sa isa sa mga mall sa Batangas. Siguradong dun sila magkikita. Ang layo naman. Sobrang 1 oras ang biyahe papunta dun galing dito sa atin ah. May dala ka ba dyang langis? Liparin mo na lang papunta ron. Sabi ni Patricia. Ngumiti naman si Clarissa kay Patricia. Nagets naman ito ni Patricia dahil siya ang may sasakyan sa kanilang dalawa. Naku, Clarissa, tigilan mo ko sa ganyang ngiti mo. May date pa kami ni Nico mamaya. Hindi ako pwedeng maging driver mo papuntang Batangas. Sige na, Pat. Ngayon lang to oh. Kung magbubus ako papunta ron, hindi ko maaabutan si Sir Christian. Pero kung gagamitin natin yung sasakyan mo, mahahabol natin siya. Please, araw-araw naman kayo nagde-date ni Nico eh. Huwag ka mag-alala, bibilhan natin siya ng lomi at goto. Pagmamakaawa ni Clarissa kay Patricia. Dahil hindi matiis ni Patricia ang kaibigan, pumayag na lamang ito. Minsan lang naman to makiusap sa kanya. O sige na nga. Pagdating ng tanghali, umuwi si Clarissa sa kanila para kumuha ng damit ni Elise at humiram ng mga make-up nito. Pagbalik niya sa opisina, nagtrabaho ulit siya. Tumungo naman siya sa opisina ni Christian para magpapirma ng mga papeles. Clarissa, nag-dinner kami ni Elise kagabi. Just so you know. Sabi ni Christian habang pumipirma ng mga dokumento. Pinilit namang ngumiti ni Clarissa.
Oo. Nabanggit niya nga sa akin na nagkita raw kayo kagabi. Hindi ako naniniwala sa aksidente. Sigurado akong hinanap mo talaga siya. Nagtaka naman si Christian dahil hindi man lang nagalit si Clarissa sa kanya. Okay lang ba sa'yo na nagkita kami? Tumango naman si Clarissa. Oo naman, matatanda naman na kayo. Alam niyo na kung anong tama o mali, di ba? Hindi naman ako nanay niyo para lagi kayong paalalahanan. Nga pala Sir Christian, may meeting ka with the marketing team mamayang 5 p.m. Napaisip si Christian. Paki-cancel na lang, hindi naman urgent yan. I'll be going to Batangas, kaya hindi ako makaka-attend. Nakumpirma ni Clarissa na pupuntahan ng boss niya ang kambal niya. Hindi na lamang ito umimik. Bagkus, naghanda sila ni Patricia. Bago mag-alas 5, napansin na nila na lumabas na si Christian sa opisina nito at umalis. Patricia, umalis na tayo. Kailangan maunahan natin si Sir Christian sa mall. Doon na lang kung mag-aayos sa loob ng sasakyan. Hinakot ni Clarissa ang susuotin niyang damit at ang ibang makeup ni Elise. Bumaba sila ni Patricia sa parking area at sinunda ng sasakyan ni Christian. Girl, maghuhubad na ako dito sa likod ng sasakyan Huwag mo nga hayaang makalayo si Sir Christian. Kung kaya mo mag-overtake o movertake ka. Sabi ni Clarissa habang hinuhubad ang damit at pantalon. Sira ulo ka talaga, Clarissa. Hindi tinted ang bintana ng sasakyan ko, no? Sabi ni Patricia. Agad namang kinuha ni Clarissa ang damit niya at itinakip sa dibdib niya. Ay, ano ba yan? Mabilis lang naman to. Ilang minuto lang ay nasuot na ni Clarissa ang crop top at miniskirt. Halos hiningal siya dahil sa pagmamadali. Mag-makeup ka na, girl. Utos ni Patricia. Sinunod naman siya ni Clarissa. Dahil walang alam sa pagme-makeup kung ano-ano na lang ang inilagay niya sa mukha niya. Tiningnan naman siya ni Patricia. Ano bang pupuntahan mo, girl? Car show event o circus? Bakit kanyang eyeshadow mo? Kulay yellow. Parang bata pa nag-drawing dyan sa kilay mo. Sumimangot naman si Clarissa. Malay ko ba sa pagme-makeup, girl? Baka isipin ni Sir Christian na baliw na yung kakambal mo. Burahin mo nga yan. Ako na lang ang mag-aayos sa'yo kapag huminto si Sir Christian. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan ni Christian sa gas station. Kaya naman nagawang ayusan ni Patricia si Clarissa. Nag-umandar ang sasakyan ng boss nila. Nagmistulang nakikipagkarera sa kanya si Patricia dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng binata. Habulin mo, girl! Kaya mo yan! Pag-cheer ni Clarissa. Nagawa naman nilang mahabol ito. Nang papasok na si Christian sa mall kung saan sila Elise, kumaripas sa pagtagpo si Clarissa para habulin ng boss. Christian! Christian! Sigaw ni Clarissa habang hinihingal. Elise, bakit nandito ka sa labas? Hindi pa ba nagsisimula ang car show event ninyo? Tanong ni Christian. Ha? Ay, maaga natapos yung event. Pwede ba tayo mag-usap? Huwag na rito. Sa private place sana. Sabi ni Clarissa, na pilit pinipigilan ang pagkikita ng boss niya at ng kanyang kambal. Sure, may beach malapit dito. Tingnan natin yung sunset. Yaya ni Christian kay Clarissa. Sumakay silang dalawa sa sasakyan ng binata at nagsimula itong mag-drive. Napansin naman ni Christian ang katahimikan ng kasama niya. Napagod ka ba, Elise? Ang tahimik mo ngayon Ha? Oo, napagod lang. Palusot ni Clarissa. Naalala ko tuloy si Clarissa. Sa tuwing bumabiyahe kami papunta sa mga meetings na out of town, hindi talaga nagsasalita yun. Madalas, tumitingin lang siya sa paligid. Kung sasagot naman siya, oo o hindi lang. Napansin ni Clarissa ang ngiti sa mukha ni Christian habang nagkukwento ito. Naboboard ka siguro pagkasama mo si Clarissa, lalo na sa biyahe.
Akala ni Clarissa ay sasang-ayon si Christian sa sinabi niya. Hindi niya inaasahan ang magiging sagot nito. No, it's actually fun. Minsan, kailangan ko rin ng katahimikan para makapag-isip-isip. Pero pag naboard ako, sinasadya ko na magmaneho ng napakabilis para nervyusin siya at manermon siya. Masarap pa sa rin yun eh. Napakapikunin. Sabi ni Christian. Oh, baka ganun din ang gawin mo sa akin para pagsalitain ako. Sabi ni Clarissa. No, kay Clarissa ko lang ginagawa yun. Sabi naman ni Christian. Bakit naman? Ganun ka ba talaga kabadrip sa kambal ko kaya araw-araw mo siyang inaasar? Hindi mapigilan ni Clarissa ang pagkasimangot dahil sa kanyang nalaman. Napangisi naman si Christian. Yun lang kasi ang paraan para pagsalitain siya eh. Natutuwa ako kapag kinakausap yung kambal mo. Kahit na 80% ng pag-uusap namin, asaran lang. Nagulat naman si Clarissa sa nalaman niya. Akala niya dati ay ayaw siyang makausap ni Christian. Kaya naman madalas tahimik lang siya kapag magkasama sila. Kahit may mga bagay siyang gustong itanong, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Nakarating sila sa isang resort. Agad silang binati ng mga staff doon. Bumili si Christian ng beer para sa kanilang dalawa. Umupo sila sa buhangin habang tinatanaw ang dagat. Ba't dito mo ko naisipang dalhin? Dito mo ba madalas dinadala ang mga babae mo? Direktang tanong ni Clarissa sa binata. Umiiling-iling naman si Christian. Yun bang sinabi sa'yo ni Clarissa? Tumango naman si Clarissa. Oo, ang sinabi niya sa akin, babaero ka raw, kaya dapat layuan na kita. Ano bang meron sa ating dalawa? Tapusin na natin, Christian. Kumunot naman ang noo ni Christian. Ha? Kanina maayos pa tayo nag-uusap Ngayon, tinataboy mo na ako. Anong problema, Elise? Dahil ba sinasabi ni Clarissa sa'yo na babaero ako? Yun ba? Umiling si Clarissa at inalala ang nakalagay sa listahan niya na ayaw ni Christian sa babaeng mukhang pera. Hindi, may manliligaw kasi ako, Christian. Bilyonaryo rin siya, pero mas mayaman siya sa'yo. Really? Dahil sa pera, Elise? Don't worry. Kung kailangan kong bilhin yung mga sasakyan sa car show event araw-araw, makasama ka lang, gagawin ko. Papaliguan kita ng pera kung yan ang gusto mo. Sabi ni Christian, sabay lagok ng beer. Kilala ni Clarissa si Christian. Lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya. Ha? Huwag na ganoon. Ano naman gagawin mo sa mga sasakyan? Hindi mo na kailangan gawin yon. Akin na nga yung beer. Tama na yan. Magdadrive ka pa pauwi. Inagaw ni Clarissa ang beer sa kamay ni Christian. Alam niya na allergic ang lalaki rito. Sa tuwing umiinom siya ng beer, namumula siya at nangangati ang katawan niya. Tiningnan ni Christian si Clarissa. Seryoso ko sa iyo, Elise. Nauna pa lang kitang makita sa car show event. Alam ko na, ikaw yung babaeng gusto kong makasama. I should have kissed you last night. Hahalikan na sana ni Christian si Clarissa, pero sinalubong ng dalaga ng palad niya ang labi nito. Ano ba yan, Christian? Ang bilis mo naman. Ilang araw pa lang tayo magkakilala tapos magkikiss ka agad? Ang swerte mo Napagtanto ni Clarissa na kung hindi siya nagpanggap na siya si Elise, baka kung saan na napunta ang relasyon ng dalawa. Mas lalo pa siyang naging desidido na pigilan sina Christian at Elise. Sorry kung nabigla ka, Elise. Pagpapaumanhin ni Christian. Ibahin mo ako sa mga nakilala mong babae, Christian. Hindi ako easy to get. Tara na nga, ihatid mo na ako ron sa mall. May kakausapin pa ako ron. Tumayo si Clarissa, patungo sa kotse nito. Nagtaka naman si Christian dahil nung nag-dinner sila, parang patay na patay pa sa kanya ang babae. Pero ngayon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Hanggang sa makababa sa sasakyan si Clarissa, ramdam ni Christian ang paglayo ng loob sa kanya ng dalaga. Pero wala siyang balak na sumuko. Oh, anong nangyari?
Tanong ni Patricia nang makita si Clarissa na nakasimangot. Muntik na akong halikan, girl. Sumbong ni Clarissa sa kaibigan. Humalakhak naman si Patricia. Ayan, panggap pa more. Akalain mo yon? Paano kung si Elise pala talagang kasama niya? Isang bouquet lang ng bulaklak bibigay na yun eh. Sabi ni Clarissa. Wala ka ba talagang tiwala kay Elise, Clarissa? Tanong ni Patricia. Dumuntong hininga naman ito. Ayoko lang masaktan ng kakambal ko, Pat. Ilang beses ko na siyang nakita na umiyak dahil sa lagi siyang naloloko ng mga lalaki. Alam mo ba na dahil dyan sa lintik na pag-ibig na yan, pati may asawa, pinatulan niya? Nung hiniwalayan siya, sobrang lugmok niya noon. Halos hindi siya kumakain. Iyak lang ng iyak. Ngayong okay na siya, hindi ko hahayaang mapunta ulit siya sa ganong sitwasyon. Oo, masama itong ginagawa ko. Pero ginagawa ko to para maprotektahan ang kapatid ko. Nauunawaan naman kita sa part na yan, girl. Tama na nga ang drama. Ilibre mo na ako ng lomi at goto. Nagugutom na ako eh. Sabi ni Patricia. O sige, naku rin nga. Magbibihis na rin ako. Tatanggalin ko na rin tong make-up. Ang katina ng mukha ko eh. Sabi ni Clarissa. Tumungo sina Patricia at Clarissa sa lumihan upang kumain. Hindi nila namalayan ang pagdating ni Christian. Sir Christian? Gulat na sambit ni Patricia habang nakatingin sa boss nila. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Bakit kayo napadpad dito sa Batangas? Tanong ni Christian habang tumatabi kay Clarissa. Ha? Heto kasing si Patricia, naghahanap ng goto at lomi. Naglilihi ata. Kaya ayun, nakaabot kami rito sa Batangas. Ikaw sir, ba't ka nandito? Tanong ni Clarissa. Kakain din ng goto. Tinawag ni Christian ng waiter at sinaluhan ng dalawa sa pagkain. Napansin ni Clarissa na maglalagay ang boss ng paminta sa pagkain nito. Agad niyang kinuha ang paminta sa kamay ng boss niya. Bawal sa'yo to, sir. Di ba allergic ka sa paminta? Namamagang lalamunan mo. Sabi ni Clarissa. Napangisi naman si Christian. Buti ka pa. Natatandaan mo mga bawal sa akin, Clarissa. Paanong hindi ko matatandaan? Sa akin ka nagrereklamo at akong pinapabili mo ng gamot sa tuwing natatrigger ang allergy mo. Sabi ni Clarissa. Kilalang kilala mo talaga tong si Sir Christian, no, Clarissa? Sabi ni Patricia. Namula naman si Clarissa. Ha? Hindi no? Matalas lang talagang memorya ko. Tumayo naman si Christian. O siya, binayaran ko na yung kinain nyo. Mag-take out lang kayo kung gusto nyo. Naalis na ako. Pag-alis ni Christian, nakahinga ng maliwag sina Patricia at Clarissa. Hindi niya man lang nabanggit na nagkita sila ni Elise. Parang gusto niyang ilihim sa'yo na nagkikita sila. Sabi ni Patricia. Ayaw niya sigurong makialam ako. Ubusin na natin to para makauwi na tayo. Sagot naman ni Clarissa. Gabi na nang makauwi si Clarissa at nakita niyang nakahiga si Elise sa sofa. Nagmumukmok. Oh, ba't ganyan ang itsura mo, Elise? May nangyari ba? Tanong ni Clarissa. Sumimangot si Elise. Buong gabi kong hinintay si Christian sa car show event. Pero kahit anino niya, hindi ko nakita, Clarissa. Nakalimutan niya kaya na magkikita kami? Nakonsensya si Clarissa sa ginawa niya, pero determinado siyang ituloy ang plano. Marami kasing appointment yon. Baka nakalimutan niya lang. Tsaka, baka may dinate yun na ibang babae. Sabi ko naman sa'yo, playboy yun, diba? Tiningnan naman ni Elise ng masama si Clarissa. Ayan ka na naman, Clarissa eh. I-push mo pa yan. Mag-aaway na talaga tayo. Iba yung Christian na nakasama ko sa dinner. Alam kong mabuti siyang tao. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo, Elise. Good night. Sabi ni Clarissa
bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Noong sumunod na araw, maaga pang ipinatawag ni Christian si Clarissa sa opisina niya. Nakita niya na may mamahaling cellphone sa mesa nito. Pakibigay to kay Elise, Clarissa, para naman hindi ako nahihirapan na i-contact siya. Utos ni Christian. Napansin ni Clarissa na hindi maganda ang mood ng binata. Okay, sir. Sagot ng sekretarya. Anyway, Clarissa, pakisabihin sa Elise na makipagkita sa akin mamayang 8 PM sa mall. Manonood kami ng sine. Thanks. Ani ni Christian. Sige, sir. Sagot ni Clarissa. Paglabas ng opisina ni Christian, napahawak naman si Clarissa sa noo niya dahil kinakailangan niyang makipagkita kay Christian bilang si Elise. Pagsapit ng gabi, tumungo si Clarissa sa mall bilang Elise. Agad naman siyang napansin ni Christian at nilapitan siya nito. Hi, Christian. Okay ka lang ba? Mukhang hindi magandang timpla mo ngayon ah. Tanong ni Clarissa. Meron lang problema sa opisina, pero ngayon okay na. Sabi ni Christian. Sa dinami-dami ng lugar, bakit sasinahan mo ako dinala? Ano bang papanoorin natin? Action movie ba? Tanong ni Clarissa. Hindi, K-drama. May nag-recommend lang sa akin kaya gusto kong mapanood. Tara, pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Christian. Natuwa naman si Clarissa dahil K-drama ang panonoorin nila. Habang tumatawa ang mga tao sa sinihan sa eksena ng leading lady at ng ka-love team nito, umiiyak naman si Clarissa. Okay ka lang, Elise? Ba't umiiyak ka? Tanong ni Christian sa dalaga. Ang sweet kasi nila eh. Sabi ni Clarissa. Pagtapos ng palabas, bugtong-bugto ang mga mata ni Clarissa. Natatawa naman si Christian sa kanya. Ang weird mo, Elise. Hindi ko akalain na iyakin ka pala. Katulad ni Clarissa. Katulad ni Clarissa? Pagtataka naman niya. Tumango si Christian. Oo, sa tuwing lumalabas ako ng opisina kapag lunch break, nakikita ko yung kambal mo na nanonood sa laptop niya at umiiyak. Ha? Ganun talaga yun. Ang weird, no? Ang naiisip lang ni Clarissa ay lagot siya dahil nahuli siya ng boss na nanonood ng K-drama tuwing lunch break. Sa tingin mo, bakit ganun siya? Parang lagi kasing malakas at matapang si Clarissa. Hindi ko inaasahan na may soft side pala siya. Sabi ni Christian. Siguro dahil alam niya sa sarili niya na kahit kailan hindi niya mararanasang kiligin katulad ng mga napapanood niya. Sagot naman ni Clarissa kay Christian. Kung matuto lang siyang magtiwala, siguradong makakahanap siya ng taong magmamahal sa kanya ng totoo. Sabi naman ni Christian. Ngumisi naman si Clarissa. Sinubukan niya namang gawin yan. Ang ending, naloko lang siya. Dahil sa isang lalaki, natatakot na siyang magmahal ulit? Duwag pala si Clarissa. Sabi ni Christian. Kumulo ang dugo ni Clarissa dahil sa narinig niya, pero pinigilan niya ang sarili. Masisisi mo ba siya? Malinis ang intensyon niya noon pero pinaglaruan siya at pinagpustahan. Ang tatay namin, iniwan kami para sa ibang babae. Naniniwala siya na lahat ng lalaki, pare-pareho lang. Pero hindi yun ang realidad, Elise. Ikaw nga, nagawa mo pa rin magmahal sa kabila ng breakups na dinanas mo. Anyway, mag-dinner na tayo. Mukhang umiinit na ang ulo mo eh. Dahil siguro sa gutom yan. Sabi ni Christian. Hindi na, Christian. Baka hinahanap na ako ni Clarissa. Salamat sa date. Bye! Sabi ni Clarissa at lumakad siya papalayo. Napangiti naman si Christian. Hanggang kailan ka magpapanggap, Clarissa? Dumaan pa ang mga linggo at halos araw-araw na nagkikita sina Christian at Clarissa na nagpapanggap bilang kakambal niya. Madalas silang mag-usap.
Maraming nalaman ng sekretarya tungkol sa boss niya. Lubos niya rin itong nakilala. Hindi katulad ng iniisip niya. Gentleman si Christian at maasikaso. Naging mas maayos din ang relasyon nila sa opisina. Hindi na siya inaasar nito at hindi na rin madaling mag-init ang ulo niya sa boss niya. Napansin ni Patricia na tuwing lalabas si Clarissa sa opisina, nakangiti na ito. Hindi na tulad ng dati. May mga panahon pa na sumasabay siya sa boss niya tuwing lunch break. Wala na rin iba pang ini-entertain na babae ang boss niya. Clarissa, umamin ka nga sa akin. Sabi ni Patricia sa kaibigan. Ano yun, Pat? Tanong ni Clarissa. Nahuhulog na bang loob mo dyan kay Sir Christian? Huwag mo nang itanggi. Nakikita ko dyan sa mga mata mo na sa tuwing lumalabas ka ng opisina niya, aba, nagniningning ka. At saka, ba't sumasabay ka sa kanya kumain tuwing lunch break? Ano yon? Lunch date? Umiling naman si Clarissa. Natuwa lang ako kasi ang dami kong nalalaman tungkol sa kanya. At hindi lunch date yun, girl, no? Puros trabaho naman ang pinag-uusapan namin. Bumuntong hininga si Patricia. Clarissa, ay pinapaalala ko lang sa'yo Kay Elise siya in love, hindi sa'yo. Akala niya si Elise ang kasama niya. Pero kung malaman niya na si Clarissa ang manang na sekretarya ang dinidate niya gabi-gabi, sa tingin mo ba makikipag-usap siya sa'yo ng ganyan? Parang bumalik si Clarissa sa realidad dahil sa sinabi ni Patricia. Alam ko naman yun, Pat. Ito pa yung kaibigan lang Sabihin mo ng totoo. Ngayong nalaman mo na mabuting tao si Sir Christian at hindi siya tulad ng inaakala mo, pwede mo nang ipagkatiwala sa kanya sa Elise. Sabi ni Patricia. Pero magagalit sa akin si Elise, Pat. Sinabutahi ko siya. Sabi ni Clarissa. Face the consequences, girl. Kung magalit siya, mauunawaan mo, diba? Sabi ni Patricia. Tama ka. Nung gabing yon, hinanda ni Clarissa ang sarili niya na sabihin ang totoo kay Elise. Naabutan niya ito na nagmumukmok sa sofa. Elise, pwede ba tayo mag-usap? Ano yun, Cla? May balita ka ba kay Christian? May girlfriend na ba siya? Umupo si Elise para mapakinggan ng maayos ang sasabihin ng kambal niya. Wala, Elise. Sa katunayan yan, wala siyang ibang nagugustuhang babae maliban sa'yo. Habang tumatagal, ramdam ni Clarissa na pabigat ng pabigat ang dibdib niya. Ngumisi naman si Elise. Paano mo naman nasabi yan? Halos magdadalawang buwan ang huli kami magkita, pero hindi man lang siya nagparamdam sa akin. Napalunok si Clarissa dahil sa kaba. Elise, may sasabihin ako sa'yo. Ano nga? Bulalas ni Elise na nauubusan na ng pasensya. Bumuntong hininga si Clarissa. Sa loob ng 2 buwan, nagpanggap ako'y ikaw para hindi kayo magkita ni Christian. Sinubukan kong palayuin siya sa'yo, pero nakita kong determinado talaga siya na maging kayo. Dahil sa galit, tumayo si Elise. Paano mo nagawa to sa akin, Clarissa? Sa lahat, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Pero anong ginawa mo? Masahol ka pa sa mga playboy na kinasusuklaman mo. Sarili mong kapatid, niloko mo. I hate you. Nangilid ang mga luha sa mata ni Clarissa. Elise, gusto lang kitang protektahan. Ayokong paglaruan ka ni Christian. Ayokong maranasan mo ulit yung dinanas mo kay Mike, kay Sam, kay John, at kay Rafael. Umiyak si Elise. Yung sakit na dinanas ko sa kanila, walang-wala sa ibinigay mong sakit sa akin, Clarissa. Umalis si Elise at naiwan si Clarissa. Umiyak siya dahil sa nagawa sa kapatid niya. Kinabukasan, namumugto ang mga mata ni Clarissa nang pumasok siya sa opisina ni Christian. Nahalata naman ito ng binata. Anong nangyari dyan sa mga mata mo? Umiyak ka ba, Clarissa?
Umiling si Clarissa. Hindi sir, ano lang to, kinagat ng ipis. Anyway, pakisabihan sa Elise na gusto ko siyang makita mamayang gabi. May mahalagang bagay lang akong sasabihin sa kanya. Utos ni Christian kay Clarissa. Nagtaka naman si Clarissa. Ano naman yun, Sir Christian? I'll ask her if she could be my girlfriend. Okay lang ba sa'yo yun, Clarissa? Tanong ni Christian sa sekretarya. May tila tumarak sa puso ni Clarissa dahil sa narinig. Pero pinilit niyang ngumiti. Ha? Oo naman sir. Matanda na kayo ni Elise. Ang pakiusap ko lang, huwag mong sasaktan ang kakambal ko. Mahalin mo siya ng totoo. Ngumiti si Christian. Oo naman. I won't let her heart break this time, Clarissa. Pangako yan. Alam ni Clarissa na dapat maging masaya siya dahil sa wakas ay may lalaki nang magmamahal ng totoo sa kakambal niya. Pero hindi niya napigilang malungkot. Ilang beses niya mang itanggi sa sarili niya, matagal nang nahulog ang loob niya kay Christian. Kahit lagi sila nagbabardagulan, masaya siya na nakakausap ito at nakikita. Pero dahil sa takot na umasa, itinago niya ang lahat ng nararamdaman niya para sa boss. Pag-uwi ni Clarissa sa bahay nila, hindi pa rin siya pinapansin ni Elise. Elise, makipagkita ka daw kay Sir Christian ngayong gabi. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Okay, sabi ni Elise. Nagbihis ito at nagpaganda. Ngumiti si Clarissa nang makita ang kakambal niya na naka-red dress at nakakulot ang buhok. Eleganteng-elegante ang itsura nito. Ngunit umalis si Elise nang wala man lang sinasabi kay Clarissa. Pagpunta ni Elise sa venue ng dinner date nila ni Christian, nagulat siya dahil sa garden ito. Maraming mga bulaklak na nakapaligid sa kanila at isa tong candle night dinner. Alam niyang merong mangyayaring kakaiba sa gabing yon. You look gorgeous tonight. Bati ni Christian kay Elise. Nakasuit and tie pa ang lalaki at pormadong-pormado sa suot niya. Salamat sa pag-invite sa akin sa dinner, Christian. Tonight is very special, I guess. Sambit ni Elise habang nananatili ang pagkamangha sa venue. Oo, may sasabihin akong napaka-importante ngayong gabi. Sabi ni Christian. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Elise. Will you marry me ba yan, Christian? Kung yan ang itatanong mo, yes agad ang isasagot ko. Kumunot ang noo ni Christian. Elise, ikaw ba yan? Naguluhan naman si Elise. Yes, sino pa ba? Nakala ko si Clarissa. Sabi ni Christian. Batid ni Elise ang disappointment sa mukha ng bilyonaryo. So, alam mo na si Clarice ang kadate mo ng ilang buwan at hindi ako? Tama ba, Christian? Tanong ni Elise na nasaktan dahil sa kanyang nalaman. Yes, nung sa Batangas kami, alam kong si Clarice ang kasama ko at hindi ikaw. Sa tagal namin magkasama sa opisina, kabisado ko na kung paano siya maglakad. Parang laging manunugod. Pag magsalita, napaka-brusko. Pag kinakabahan, pinagpapawisan. Pag nagsisinungaling, lumalaki ang butas ng ilong. Nagulat si Elise sa mga narinig niya. Wow, Christian! In love ka ba kay Clarissa? Bakit napapansin mo pati yung maliit na detalye patungkol sa kanya? Napakamot naman si Christian ng ulo. Yeah, pero hindi ko siya pinursu, Elise. Dahil natatakot akong masaktan siya. Kilala ko ang sarili ko. Playboy ako. Ayoko masaktan siya. Mahalaga siya sa akin, Elise. Pero nung nagde-date na kami, doon ko na nasiguro na kaya ko siyang alagaan. Kaya kong talikuran ang dating buhay ko para sa kanya. Kahit ilang milyong babae pang meron sa mundo, si Clarissa lang ang pipiliin ko. Hindi alam ni Elise ang magiging reaksyon niya. Wait, noong unang gabi na nasa car show event ka, alam mo ba na si Clarissa yung car show girl?
Tumango si Christian. Oo, sinakyan ko na lang siya dahil nakita ko yun bilang oportunidad na mas makilala pa siya, mas makausap siya, makasama siya. Di bilang boss niya. Di rin ako naniniwala noon na may kambal siya. Pero nung nakilala kita, doon ko nakumpirma na meron nga talaga siyang kakambal na maganda at sexy. Di katulad niya na suman. So, itong candlelight dinner na to, para sa kanya sana lahat ng to? Tanong ni Elise. Sorry Elise, pero oo. Bala ko sanang sabihin kay Clarissa na alam ko na nagpapanggap siya na ikaw at mahal ko siya. Sabi ni Christian. Alam mo, dapat magalit ako sa inyo ni Clarissa eh. Nadamay pa ako dahil sa tagu-taguan yun ang nararamdaman. Pero at the same time, masaya ako. Bilang hyper-independent na babae, ngayon ko lang nakita si Clarissa na masaya. Hindi na siya umiiyak kapag nanonood ng K-drama. Kinikilig na lang siya. Kumakanta-kanta rin siya ng mga love songs kapag nililinis ng bahay. Hindi na siya bitter sa pag-ibig. Laging si Clarissa ang nag-aalaga sa mga taong mahalaga para sa kanya. Siguro, it's time na siya naman ang alagaan. Sabi ni Elise. Pasensya ka na at naipit ka sa sitwasyon, Elise. Parehas lang kaming natakot ni Clarissa na magmahal. Kaya imbis na umamin, tinago namin ang nararamdaman namin na para sa isa't isa. Sabi ni Christian. Alam ko namang gusto kanya, Christian. Araw-araw ikaw ang bukang bibig niya. Kahit nga maliliit na detalye alam niya patungkol sa'yo. Ang paborito mong damit, kulay, pagkain, kung saan ka allergic at kung anong ayaw mo. Akala ko noon wala lang talaga siyang ibang makwento. Pero narealize ko ngayon, kinikwento ka niya dahil mahalaga ka sa kanya. Sabi ni Elise. Pero hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Clarissa yung nararamdaman ko. Pagkakatiwalaan niya kaya ako? Tanong ni Christian, bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Iyan ang hindi ko masasagot, Christian. Pero kilala ko si Clarissa. Kahit tanungin natin siya ng tanungin, tatanggi lang yun na may gusto siya sa'yo. Dapat siya mismong umamin sa'yo. May naisip ako. Sabi ni Elise. Halos hating gabi na, gising pa rin si Clarissa. Hinihintay niya ang pagdating ni Elise upang malaman kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Christian. Oh, anong balita? Tanong ni Clarissa kay Elise pagpasok nito ng bahay. Sinagot ko na si Christian. Boyfriend ko na siya. Sabi ni Elise. Good for you. May pait sa boses ni Clarissa pero pinilit niya pa rin ngumiti. Yan lang bang sasabihin mo, Clarissa? Ano pa bang sasabihin ko? Yan naman talagang matagal mo nang gusto. Sagot ni Clarissa. Pumasok si Clarissa sa kwarto niya at umiyak. Kinukumbinsi niya ang sarili niya na dapat ay maging masaya siya, pero hindi niya mapigilang hindi magselos. Ipinaalala niya sa sarili niya na hindi siya ang nagustuhan ni Christian, kundi ang sexy at ang magandang kambal niyang si Elise. Kinabukasan, pumasok sa opisina si Clarissa na wala man lang kabuhay-buhay. Hindi niya maunawaan, pero ang bigat-bigat ng dibdib niya. Sinumpa niya na rin sa sarili niya na magiging matandang dalaga na lang siya. Ipinatawag siya ni Christian sa opisina nito. Clarissa, sabi na ba sa'yo ni Elise na kami na? Tanong ni Christian sa sekretarya. Oo, nabanggit niya nga sa akin kagabi. Congrats pala. Sabi ni Clarissa. Wala ka bang ibang sasabihin? Walang pagbabanta? Walang sermon? Tanong ni Christian. Nagkibit balikat naman si Clarissa. Wala. Alam ko namang hindi mo nasasaktan ang kapatid ko. Mapagkakatiwalaan naman kita sa kanya, di ba? Tumango si Christian. Sure, pwede bang padala mo siya ng bouquet ng tulips ngayon? Gusto ko lang na maging masaya siya. Sure. Maiksing sagot ni Clarissa.
Halos 1 linggo ang lumipas at gabi-gabi nagdi-dinner sina Christian at Elise. Halos mapuno na rin ang tulips ang bahay nila dahil laging nagpapadala si Christian ng mga bulaklak kay Elise. Napaisip naman si Clarissa habang nakahiga sa sofa, napapaligiran ng mga tulips. Kailan ba nahilig si Elise sa tulips na to? Ito yung paborito kong bulaklak eh. Roses ang paborito niya. Umiyak si Clarissa. Yakap-yakap ang isang tumbok ng tulips. Ba't naman kasi na-inlove ka kay Christian, Clarissa? Bakit ka ba umaasa na magkakagusto siya sa'yo? Naglalakad na suman lang naman ang tingin niya sa'yo eh. Kakaiyak ni Clarissa, nakatulog na siya sa sofa. Pagising niya, nagulat siya sa nakita niya. Si Christian, sa harap niya. Christian? Sir Christian? Anong ginagawa mo rito? Gulat na bulalas ni Clarissa. Ba't yakap-yakap mo yung mga tulips habang natutulog, Clarissa? Kulang na lang kabaong. Pwede na magkaroon ng lamay dito sa inyo. Pabirong sabi ni Christian. Umupo naman si Clarissa. Pinuno mo ba naman ang bulaklak ang bahay namin? Mukha na talagang may lamay dito. Bakit ka nga nandito? Hindi mo ba kasama si Elise? Wala, may pinuntahan siya. Sabi niya, antayin ko lang daw siya rito. May itatanong ako, Clarissa. Sabi ni Christian. Ano naman yon? Tanong ni Clarissa. Okay lang ba kung magpo-propose ako kay Elise? Sabi ni Christian. Seryoso ang mukha ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Clarissa. Seryoso ka ba, Christian? Hoy, 1 linggo pa lang kayong magkakilala. Tapos kasal agad? Ano ba? Reaksyon ni Clarissa sa boss. Doon din naman papunta, di ba? So bakit papatagalin pa? Sabi ni Christian. Tumayo si Clarissa. Hindi pwede. Masyado pang maaga para ikasal kayo. Di ba? Gusto mo may magseryoso sa kanya, Clarissa? Ngayon, may lalaki sa harap mo na handang pakasalan ng kapatid mo. Lahat ng meron ako, sa kanya na rin. Hindi niya na kailangan magtrabaho pa. Sabi ni Christian. Tumulo ang luha ni Clarissa. Hindi pwede. Tumayo si Christian. Sabihin mo sa akin kung bakit hindi pwede, Clarissa. Lumunok si Clarissa. Halos gusto nang sumabog ang puso niya. Dahil mahal kita, Christian. Napangiti si Christian at niyakap ng mahigpit si Clarissa. Yan ang matagal ko nang gustong marinig mula sa iyo, Clarissa. Anong ginagawa mo, Christian? Baka makita tayo ni Elise at kung ano pang isipin niya. Siya mismo nagplano ng lahat ng to. Alam ng kambal mo na sa ganitong paraan ka lang mapapaamin. Nagtotoo mong nararamdaman para sa akin. Paliwanag ni Christian sa babae. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ako. Tanong ni Clarissa sa binata. Nung sa car show event, alam kong ikaw yung babaeng nakita ko, Clarissa. Yung sa Batangas, sa sine at sa mga dinner. Nakakasigurado ko na ikaw yun at hindi si Elise. Paliwanag ni Christian. Tama ngang hinala ko na alam mong ako yung kasama mo. Pero ba't hindi mo sinabi, Christian? Dahil ayoko matigil ang lahat, Clarissa. Masaya ako na nakikita ka. Nakakausap, nakakasama. Doon ko lang na-realize na pwede palang maging sapat ang isang tao. Yung saya na nararamdaman ko para sa'yo, hindi matutumbasan ng kahit ilang babae pa, Clarissa. At pag hindi kita kasama, hindi ako naghahanap ng iba. Ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Sana pagkatiwalaan mo ko. Yung Christian na nakilala mo dati, hindi na yun ang Christian na kilala mo ngayon. Binago mo ko, Clarissa. Sabi ni Christian. Tumulo ang luha ni Clarissa dahil sa narinig niya. Magtitiwala ako sa iyo, Christian. Bubuksan ko ang puso ko para sa iyo. Isa lang sana ang pakiusap ko sa iyo.
Huwag na huwag mo akong sasaktan. Hinawakan ni Christian ang mukha ni Clarissa. Hindi kita sasaktan. Hinalikan niya ang dalaga. Madiin ito at punong-puno ng pagmamahal. Pumasok naman si Elise at nakita ang dalawa. Nako, sa wakas, sumakses din. Niyakap ni Clarissa si Elise ng napakahigpit. Sorry, Elise. Ngumiti lang si Elise habang tumutulo ang luha niya. Walang kahit sinong lalaki ang makakasira ng pagsasamahan natin, Clarissa. Kahit lalaki pa yan. Masaya ako para sa iyo dahil ngayon may lalaki nang masusuklian yung pagmamahal na ibinibigay mo. Huwag mo akong alalahanin. Masaya naman ako sa pagiging single. Hanggat nandyan ka, kontento na ako. Maraming salamat, Elise. Sambit ni Clarissa. Nang malaman ang relasyon ni Clarissa at Christian sa opisina, naging tampulan ang sekretarya ng tukso. Halos hindi sila mapaghiwalay ni Christian. Kasama niya ang sekretarya sa mga lakad nito. Araw-araw ring merong tulip sa mesa ng dalaga. Pinutol na rin ni Christian lahat ng koneksyon niya sa ibang babae. Naging sapat si Clarissa para sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, nag-resign si Clarissa sa pagiging sekretarya para maging si Mrs. Mendez. Ikinasal siya kay Christian. Nagkaroon sila ng kambal na anak, si Carlo at Coco. Samantala, ikinasal din si Elise sa isang university professor na nakilala niya sa isang car show event na si Richard. Biniyayaan na rin si Patricia at Nico ng supling. Habang nakaupo sa kanilang veranda, magkatabi sina Clarissa at Christian. Tinitingnan ang paglubog ng araw. Magkahawak ang mga kamay nila. Sa tingin mo, Han, kung hindi tayo nagkita nung sa car show event, magkakatuluyan kaya tayo? Tanong ni Clarissa. Hindi ko alam, pero may idea ka ba kung ilang kotse ang kailangan kong bilhin para makasama ka lang? Sabi ni Christian. Natawa naman si Clarissa. 5 ata? Kakabili mo nga ng sasakyan eh. Ang laki ng kinomisyon ni Elise. Sulit naman eh. Kung hindi nangyari yung sa car show event na yun, baka wala ring Carlo at Coco, diba? Hindi matatawaran ng pera yung saya na meron ako ngayon. Sabi ni Christian. Salamat dahil nagbago ka para sa akin, Han. Sabi ni Clarissa habang nakatingin sa mga mata ni Christian. Salamat dahil nagtiwala ka sa akin, Han. Sagot ni Christian. Hinalikan niya ang noo ng kanyang asawa at sabay nilang tiningnan ang paglubog ng araw. Umaasa ng magandang kinabukasan